isang bagay lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan upang maisakatuparan natin ang ating magagandang plano at pangarap para sa ating pamilya. Yan ay ang pananampalataya. Isang mapagpalang araw po sa inyong muling lahat. Kamusta po kayo? Narito na naman po tayo para sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol na naman sa pananampalataya. Nung nakaraan ay napag-usapan natin ang ilan sa mga pagpapala kung tayo ay magtitiwala sa Diyos. Kaya natin sinabing ilan ay dahil sobrang dami ng magagandang bagay na mangyayari sa atin kung tayo ay lubos na magtitiwala sa Kanya. Pinag-usapan din natin ang kahalagahan ng pagsangguni o pagkonsulta sa Diyos sa lahat ng mga bagay na gagawin natin maliit man o malaki. Marami tayong tinatawag na self-inflicted problems, bunga ng pagmamarunong at pagmamadali. Gaya nga na nabanggit ko noon, lagi nating pinangungunahan ang Panginoon because we think we know better. Paano ba natin maiiwasan ang pagkakamali pagdating sa pagdedesisyon? Naalala ba ninyo yung tips na binigay ko noong nakaraan? Yung make sure we take time to pause, take time to process, take time to plan, at ang pinaka-importante, ang taking time to pray. Kaya para hindi tayo magkamali, tayo muna ay manalangin. Father, once again, salamat po sa pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin na muli pong mapag-aralan ang iyong salita, lalo na po, Panginoon, patungkol sa pananampalataya. At sa pagkakataon pong ito, muli naming itinatalaga ang oras at araw na ito sa aming pong pakikinig, sa aming pong pag-uusap, nawa ay patuloy mo kaming bigyan ng malinaw na isipan at bukas na puso. Dahil alam po namin na hangad mo ang mainam para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Marahil, isa sa dahilan kaya hindi tayo masyadong nagtitiwala sa Panginoon ay dahil hindi natin siya lubos na nakikilala. Magkakaroon lamang tayo ng lubos o ganap na pagtitiwala sa Panginoon kung makikilala natin siya ng lubusan. Kaya for this session, ang pag-uusapan natin ay kung paano nga ba natin mas makikilala pa ang ating Panginoon na bibigyan natin ng tiwala at pagtitiwala at pananampalataya. Likas sa atin ang paikipagrelasyon o paikipagkaibigan. Marami tayong mga barkada, marami tayong mga kaibigan sa opisina, kaibigan sa church, kaibigan, maging yung mga tinatawag nating business partners o minsan, maging sa mga kapitbahay natin, meron tayong mga kaibigan. Alam ba ninyo na maraming mga tao ang napapahamak dahil sa pagsama o pagtitiwala sa mga taong akala natin ay kaibigan pero hindi natin alam. Sila din ang magdadala para sa atin sa malaking problema o kapahamakan dahil hindi natin sila lubos nakakilala at ang mali, hindi rin natin sila kinilala. Marami ang naubos ang lahat ng pinaghirapan na benta, maging ari-arian, yung iba, ang malala, maging pati bahay nila dahil sila ay nagtiwala sa pangakong hanggang langit. Ang problema, scam or budol pala. Ito ay istorya or mga kwento na hindi pang isa or dalawang tao lang. Napakarami na ang mga na-scam or nabudol. Bakit ba marami ang nabibiktima sa ganitong klaseng mga panlilinlang? Dahil nagtitiwala tayo sa mga taong hindi naman natin kakilala. Tandaan po natin, anumang relasyon ang ating papasukin, napakahalaga na kilalanin nating mabuti, lalo na ang taong makakasama natin ng mahaba o panghabang buhay, gaya na lang ng pag-aasawa. Alam ba ninyo na maraming mag-asawa ang hanggang ngayon nagkakagulatan pa?
hindi nagkakasundo at ilan ay walang tiwala sa bawat isa dahil hindi nila lubos na kinilala o hindi talaga nila kilalang kilala ang napangasawa nila. Marami na after nila ikasal at saka pa lang nila nadidiscover na lahat pala ng pinangako at pinakitang maganda sa kanya nung nagliligawan pa lang o magnobyo pa lang ay yung tinatawag nating best foot forward. Kaya anong nangyari? Nagkasurpresahan, maraming na-discover, ang feeling nila, kagaya ng mga scam, nagkabudulan. Ang mag-asawa na kilalang kilala ang bawat isa ay tiyak, siguradong lalago sa kanilang relasyon dahil alam nila ang mga bagay na makasisira sa kanilang pagsasama. Magkakaroon ka lang ng kumpiyansa at tiwala sa isang taong lubos mong nakikilala at alam mo na maayos ang hangarin at alam mo na malinis ang pagkatao. Ang mag-asawa din na kilalang kilala ang bawat isa ay siguradong lalago dahil alam nila ang mga bagay na makakabuti para sa kanila at mga bagay na ikasisiya ng bawat isa. Kaya pagka ganito ang ating pagkakakilala sa bawat isa, tiyak na gagawa tayo ng mga bagay na alam natin na makakabuti para sa atin. Ganon din sa pagpasok natin sa relasyon, lalo na sa Panginoon. Hindi lang ito para panghabang buhay, kung hindi ang buhay natin mismo ay nakasalalay dito hanggang tayo ay sumakabilang buhay. Maraming mga tao, alam ba ninyo, nagsasabing kilalang kilala ko naman ang Diyos, pero namumuhay sila sa takot. Takot dahil maliit ang tingin nila sa Diyos at nagmumukha pang mas malaki ang problema. Very simple. Gaya na lang nitong hawak ko na ito. Pag tinitingnan natin, alam naman natin na mas malaki ako kaysa sa clicker na ito. Pero dahil masyado tayong na-overwhelm, masyado tayong nagfo-focus sa problema, ano nangyayari ngayon? Madalas, mas lumalaki pa ang tingin natin sa problema kaysa sa ating Diyos na talagang meron lamang solusyon sa problema. Ganyan ang marami sa atin. Kaya namumuhay tayo ng tinatawag na defeated lives kasi hindi natin nakikita na ang Diyos ay sovereign. Ibig sabihin, siya ay lubos na makapangyarihan. May iba nga, sinasabi nilang kilalang kilala nila ang Diyos, pero hanggang ngayon naman ay nabubuhay sa kasalanan at hindi sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Alam ba ninyo, kung totoong kilala natin ang Diyos at mahal natin ang Diyos, hindi tayo magpapatuloy sa pamumuhay na alam nating hindi kalugod-lugod sa Kanya. Gaya ng sinabi sa unang 1, chapter 3, verses 9 to 10. Anong sinabi dito? Ang mga anak ng Diyos, sino raw? Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos, at dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin, kung totoong kilalang kilala natin ang Diyos at mayroon tayong relasyon sa Kanya, hindi daw tayo mamumuhay. In fact, sinabi, imposible. Hindi tayo magpapatuloy. Okay? Bakit daw? Kasi ang Diyos ang naghahari sa ating mga puso at buhay. Bakit daw? Kasi ang Diyos ang ating Ama. Ito ay it's not about perfection or a life free from sin. But dahil kilala natin ang Diyos, ipinagkatiwala natin ang buhay natin sa Diyos, at kinikilala natin ang Diyos bilang ating Ama, we will sin less and less. And in verse 10, sinabi dito natin makikilala kung sino nga ba ang anak ng Diyos at kung sino naman ang anak dino daw ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa kanyang kapatid, ay hindi raw anak ng Diyos. Dalawang bagay lang yan. Kung nasa Diyos daw tayo at namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, tiyak daw tayo ay anak ng Diyos. Pero kung ang mga bagay na pinaggagawa natin ay mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos,
namumuhay tayo sa kasalanan. Kanino daw tayo anak? Hindi po sa akin nanggaling sa salita mismo ng Diyos. Anak daw ng Diablo. And in fact, isa raw sa ebidensya ng hindi pagiging anak ng Diyos ay ang kawalan ng pag-ibig sa kapwa. Meron ding iba, sinasabing kilala ang Diyos, pero hirap ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Hirap tayong ipagkatiwala sa Kanya ang lahat dahil wala talaga tayong tiwala sa Kanya. Dahil hindi tayo naniniwala sa kaya niyang gawin para sa atin. O hindi naman kaya hanggang ngayon ay nakikipag-tug of war pa tayo at ayaw nating isuko sa Kanya dahil may mga ginagawa pa tayong mga bagay na ine-enjoy pa natin ang mundo o buhay na makamundo, pero hindi natin nakikita na ito rin ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Tandaan po natin, sin offers temporary pleasure. But remember, it guarantees us a lifetime of consequences. Sabi nga nila, ang kasalanan daw or sin is like a credit card. Swipe, swipe, swipe ka lang. Enjoy now, pay later. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, lalo na't hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ay mayroong kabayaran. Dadaanan natin yan sa ilan natin mga pag-uusapan. And in fact, meron pang isang magandang sinabi, you can choose to sin, but you cannot choose the consequences of sin. Ang tanong, gaano mo ba talaga kakilala ang Panginoon? Pangalawa, ano ba ang mga bagay na iyong ginagawa upang lubos mo pa siyang makilala? Pangatlo, kung sinasabi mong, hindi, kilala ko naman ang Diyos. Hindi ko lang siya kilala, may relasyon pa ako sa Kanya. Kung talagang malalim na ang pagkilala mo sa Panginoon, ano ang significant? Ano ang pagbabago sa iyong buhay na naging resulta ng pagkakakilala natin sa Panginoon? Alam niyo, sa susunod na ating pag-uusap ay pag-uusapan natin ang mga bagay na makatutulong sa atin upang makilala pa natin ang Panginoon ng lubos. Pero sa ngayon, ang pag-uusapan muna natin ay ang 3 katanungan patungkol sa kung gaano ba natin kakilala ang Panginoon. Gaya na naging halimbawa natin kanina patungkol sa relasyon ng mag-asawa, napakahalaga ng pagbibigay ng oras para lubos na makilala natin ang bawat isa. Sa madaling salita, importante na gawin nating prioridad ang ating asawa upang lubos nating makilala ang bawat isa at lumago ang ating relasyon bilang mag-asawa. Ganon na ganon din sa ating relasyon sa Panginoon. Kung mahalaga na gawin nating prioridad ang pagbibigay ng oras sa ating asawa o pamilya, mas higit na dapat nating gawing prioridad ang Panginoon dahil Siya ang nararapat na una sa lahat, dahil Siya ang pinakamahalagang relasyon na mayroon tayo. Bakit ang Panginoon ang pinakamahalagang relasyon? Dahil Siya ang simula at Siya rin ang lumikha ng lahat ng bagay. Kung lubos nating makikilala ang Panginoon, lubos natin siyang mamahalin, at kung lubos ang pagmamahal natin sa Kanya at ang lahat ng relasyon natin ay lalago. In fact, sa Mateo chapter 22, verses 37 to 39, may nagtanong kay Jesus na isang so-called expert of the law. Ano yung tanong niya? Sabi niya, Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos o kautusan? Ang tanong niya. Alam ninyo, it's actually a valid question dahil ang relihiyon during that time, especially during the time of Jesus, lalo na sa mga Pariseyo, ay napakaraming batas ng kanilang relihiyon. At lahat ng batas sa kanilang relihiyon ay talaga namang kanilang pinapahalagahan. Kaya ang tanong niya, sa sobrang daming batas o kautusan, alin ba rito ang pinaka-importante? Sumagot ang Panginoon. In verse 37, sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Alin daw?
yung mahalin natin ang Diyos ng buong-buo nating pagkatao. Ibig sabihin, kapag minahal natin ang Diyos ng buong-buo nating pagkatao, the rest will follow. Alam po ninyo, isa sa pinagkakaabalahan ko or passion ko nung bata-bata pa ako is mountaineering. At isa sa paboritong bundok na inaakyat ko nung araw ay Mount Banahaw. Alam nyo, kalagitnaan ng Mount Banahaw, nagulat ako kasi nakakita ko ng mga hose, water hose na nakalatag. At ang mga dulo nito ay papunta sa mga bahayan. Pero itong mga hose na ito, kahit may gripo yung iba, tuloy-tuloy ang pagtulo. Kapag ikaw ay taga Maynila at nagbabayad ka ng tubig, anong iisipin mo? Sayang yung tubig kasi tuloy-tuloy lang ang tapon. And that's why, alam naman ninyo, medyo na-curious ako at nagtanong na rin ako. Sabi ko dun sa mga may-ari ng bahay, "Bossing, bakit hindi ninyo pinapatay yung hose? Sayang yung tubig kasi tuloy-tuloy lang ang tapon." Sabi nila, alam mo, dahil sa lakas ng pressure ng tubig at yung hose na yan ay nakakonect sa dulo dun sa source na nag-uumapaw ang tubig, kahit isara mo yan, puputok lang ang hose, puputok lang ang gripo, tatapon at tatapon din. Anong sinasabi niya? Kahit isara mo raw. Dahil ang hose na ito ay nakakabit sa dulo, nakakabit sa source, ang tubig ay nag-uumapaw at hindi nauubos. Ganun din pala. Kung ang ating puso ay nakakonekta sa Diyos, kung ang ating buhay at isip ay naka-align sa Diyos, kung tayo mismo ay konektado sa source, sa Diyos, mag-uumapaw ang ating pag-ibig at hindi tayo mauubusan ng pag-ibig na ibibigay natin sa kapwa. Dahil sa verse 39, anong sinabi? Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Nawa ay makilala natin ng lubos ang Panginoon na source na nag-uumapaw ng pag-ibig, ang Panginoon na nagbibigay na nag-uumapaw na pagpapala para sa atin. Pero alam niyo, for us to know Him is one thing. Ang pinaka-importante rito is to have a relationship with Him. Iyan ang mga pag-uusapan pa natin sa susunod nating pag-uusap. Tayo naman ay muling manalangin. Panginoon, salamat po sa napakaganda naming pag-uusap patungkol sa pagkilala sa iyo. Tunay nga na hindi ka pa namin lubos na nakikilala. Marami pang mga bagay sa amin ang hindi pa naming naisusuko dahil marahil sa kakulangan ng tiwala at pagtitiwala sa iyo. Pero habang nakikilala ka namin, alam namin, Panginoon, na hindi magtatagal at tuluyan na po naming isusuko ang aming buhay sa inyo. Sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy mo kaming tulungan na ang aming buhay ay maging ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Isang bagay lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan upang maisakatuparan natin ang ating magagandang plano at pangarap para sa ating pamilya. Yan ay ang pananampalataya.